Hey guys! And if tatanungin niyo ko kung ano ang skincare ng asawa ko, skincare reveal, pagpasok mo guys, ito ang magiging view mo. Dahil hindi ko pa siya na-vlog. So overdue na siya. Tingnan niyo naman yung bag niya. Today is June 24, 4 o'clock in the morning. So, as you can see guys, nasa ibang setup na naman tayo, no? Grabe! Dora the Explorer ang above na to. Charot. Pero anyways, ayun na guys, nasa ibang setup tayo kasi nasa Ortigas kami. Actually, nung last vlog, which is yung Hong Kong Macau vlog, ay so linggo kami dumating, right? And then kinabukasan, ayan, nag-work mood muna, and then eto, bumiyahe na kami pa Manila, and currently nag-rent kami ng condo or Airbnb dahil need ni Ron na pumasok ng office araw-araw dahil nandyan yung boss niya. So, wala talagang pahinga ang magjusawa, and ayun, kakarating lang namin dito sa Airbnb, and the Airbnb looks nice, guys. Ang ganda niya. And siguro tomorrow i-room tour ko na lang kayo pag ako na lang mag-isa dito sa Airbnb. And my friend will also come over mamaya. So I hope maaga ako magising. Pero let's see. And ayun, sa ngayon iniintay ko si Ron, nagpark lang kasi siya ng motor niya at his office. So ang agenda ko ngayon is mag-ayos ng mga gamit namin. So let's go. So guys, thank God may cabinet dito. Ang laki. So first na ayusin ko is yung mga damit ni Ron. Meron ba silang hanger? Wow, nice one. May hanger sila. Ayan. Hanger ko lang yung mga pang-office ni Ron, and thank God meron din silang tawag dito, plancha. Kanina nasilip ko na may plancha sila. O, see? Perfect! Grabe. Next naman guys, gamit ko. Medyo madami-dami to. Pero actually, nandito din pala nakalagay yung mga t-shirt ni Ron. So, yep. So guys, sa CR naman ako, and guys, dahil pala skincare na din ang jusawa ko, mas nadagdagan yung mga toiletries na dapat naming dalhin. See? So, ang bigat niya. Okay. So, magsimula muna ako sa skincare ng jusawa ko. Kailangan yung mga gamit niya is nandun na agad kung saan, sa lugar na makikita niya na agad. Kasi if not, hindi pa yun naghahanap. Magtatanong na talaga yun, be, nasan yung ganyan-ganyan. So, dito ko na lang siya ilalagay sa pinakaunahan para makita niya. Actually, lahat ng skincares namin diyan. And if tatanungin niyo ko kung ano ang skincare ng asawa ko, skincare reveal. So, toner niya is Lux Organics. Ayan, paubos na kita yung gamit na gamit niya. And then, itong BLK Skin na skin reset, yung may hypochlorous acid. So,
hangang-hanga siya dito kasi for him, ito yung gumamot ng acne niya. And then, ang moisturizer niya is Aveeno. So, sabi ko kasi sa kanya nung nagbe-breakout siya, baka naman ang harsh ng mga product na ginagamit niya. Kaya balik siya sana sa gentle cleansers, ganyan. So, yep. And then, ang sunscreen niya, o, diba? Naturuan ko din siyang mag-sunscreen. So, ang sunscreen niya is Get Ready With Me. Oh, ang social, diba? Actually, nung nag-sale si Get Ready With Me ng sunscreen, yung buy one, take one, dalawang set ang in-order niya. So, ayun. At ito ang kanyang deodorant, which is Nivea Men. Ang bango nito, guys. Dati ayoko ng mga ganitong, ano mo yun? Amoy ng, mga deodorant na pang men. Pero ito, ang bango. So guys, nilipat ko pala yung, tawag dito, camera. Kasi nakatingala ako kanina. So ito, mas okay. So proceed tayo sa skincare ni Jusawa. Ito yung last na papakita ko, which is Aveeno. Yung Calm Restore din nila. Yan, partner siya ng moisturizer. So, next naman na ayusin ko ang aking mga hygiene products, toiletries, kinikineso, ganyan. So, ito, sunscreen from You. Ay, ang ganda nito, guys. Actually. And then, random na lang to, guys, kung anong mapulot ko. So, next is yung hair mask ko, which is Fino. So, nabili ko to guys sa Hong Kong. Actually, sobrang nagsisisi ako, bakit hindi ako nag-hoard. Dalawa lang binili ko. Mura sa Hong Kong, guys. Kung dito kayo bibili sa Philippines, it's around 600 pag hindi naka-sale. Pero sa Hong Kong, 380 something, ganon, kung i-convert sa Pinas. So, dalawa lang binili ko. I'm so sad. And then, my deodorant is from Fresh Formula. This one is my holy grail. Proven and tested na kahit anong pagpapawis gawin ko, ay, asim who. Okay. Wait lang. Tago ko lang muna to. Okay, wait lang pala. Yung toothbrush pala. Nalabas ko na. Yep. And then, toothpaste. So, toothpaste pala namin, guys, recommended ng dentist namin is Sensodyne. Yan. Actually, need ko nang bumalik sa dentist. Kaso, busy pa. So, yeah. Okay. Tabi ko muna to here. Okay, next is for hair care. Meron ako nitong Lux Organics na Keratin 10-in-1. Ginagamit ko to kasi palagi akong nag-blow dry ng hair to protect my hair sa heat. And also, itong scalp therapy na anti-hair fall from Lux Organics din. Siguro dito na lang siya. And then, sabon. Ayan. Ito, nalilagay ko na sa travel kit. Travel organizer. So, Dove yung sabon namin. Lalagay ko na siya doon. And then, oil cleanser. So, this oil cleanser, nakalagay lang siya dito. Pero actually, this is Lux Organics. Then, I-count ko na siya. And then, for my shampoo, this one is from Sebamed. Ito yung anti-dandruff shampoo, guys. Ang lala ng dandruff ko. Parang meron na akong sakit. So, inintay ko lang na medyo maging okay yung schedule para makapagpa-check up. Pero, this helps a little. Pero, nandyan pa rin siya. So, ito naman, shampoo ni Hubby, Head and Shoulders. Dito siya hiyang. Sana all may hiyang na shampoo. So, yeah. Yun lang naman, guys. And then, sorry, I forgot my skincare. So, eto, yung dinala ko from Smoochkins. Nauna talaga to. Yung Bright Up Dark
spot correcting serum nila. Guys, ang ganda ng combination with this one, yung 5 times ceramide Rescue Me ng Smooth Skins. So, ang ganda nilang dalawa and affordable pa. So, talagang nalalighten niya yung mga dark spots ko. So, I love this. So, actually, this is my second bottle. Ito din yung dinala ko sa Hong Kong. Yep. So, yeah guys, I think I'm okay with our toiletries. So guys, done na ako na mag-ayos. So, hintayin ko na lang si Ron. Actually, pinabili ko siya ng tubig kasi hindi included dito sa Airbnb. And I forgot to mention na hanggang Thursday lang kami dito. Pero binook namin to hanggang Friday kasi technically, ang checkout nila is 10 a.m. It's so early. So, ako, hindi naman ako papasok ng office. So, dito ako mag-office ng Thursday. Pagpasok mo guys, ito ang magiging view mo. And then, bubungad sa'yo tong shoe cabinet. Actually, no, hindi ko pa nakikita kung anong laman nito. May laman ba to? Okay. May laman pa siya. Just in case. Yan. And then, dito ko na lang din nilagay yung mga slippers. Provided naman siya ng Airbnb. And my sandals. Ayan, yung bag ni Ron. And then, yung susi ng bahay and ng everything. Susi ng everything. And then, on the left, ayan yung stairs pa. Akyat sa bedroom. So, mamaya na tayo dyan. Dito muna tayo sa first floor. So, ito guys, yung dining area na ginawa ko na lang sort of office table. Dahil mas comfy siya for me. And then, ako lang naman here. Yan. And then, on the left side, here is the kitchen. So, ang ganda ng kitchen. Kaso nga lang, of course, sa mga ganitong type of condo, ayun, medyo maliit lang siya. And nahirapan lang kaming magluto. Pero, of course, sanay na dahil sa bahay. Maliit lang din yung kitchen namin. So, we have cabinets. Ayan. And dyan ko lang nilagay yung pinang-grocery ko kahapon. And meron din silang provided na microwave and heater for water and also the rice cooker. So, meron din silang malaking ref. Na if mag-stay kayo dito for like a week or a month maybe, is talagang helpful dahil pwede kang mag-stock dyan ng madaming food. Ayan. Of course, hindi naman ganun kadami yung stock ko na food. And sa baba yung freezer. So, eto, meron din silang oven pero hindi kanya magagamit. Yan, may mga cabinets nga. And then dito, yung garbage bag. So, yeah.
And then, in this area, ayan, meron silang cabinet here. And also, may free, ayan, coffee sila. And ito yung mug. And then, here, nandito nakastore yung mga plates and bowls. Dito naman sa pinakababa. And then, ayan, ito yung office table nila, pero for me na maliit, medyo nahirapan ako kaya di ako comfy dyan. Kaya nilagyan ko na lang dyan ng mga pouches for easy access. And ang ganda, guys. Ayan. And then on this area naman, meron silang sofa. I think this is a sofa bed. Not sure. Kasi sabi nila maximum is 4 people. And ayan yung interior niya, and high ceiling siya. Kita nyo naman yung window, sobrang ganda, sobrang cozy. 'Di ba? And then here, meron din silang provided na books, magazines, if you want to read. And meron ditong isang chair. And then ito guys, yung view ng window. 'Di ba? Ang ganda ng view. Okay, punta naman tayo guys sa bedroom. So, ang ganda lang ng hagdan. Ayan siya. Sorry if magulo yung bed. Pero, ayan. Yung bed niya is double sized. So, medyo dahil meron kaming kalakihan ng Diyosawa ko, medyo masikip siya for us. And then, ayan. Dito yung TV. And then, the aircon. In fairness naman sa aircon, kahit isa lang, super lamig sa unit. And then, ito yung view ng terrace sa baba. Ayan. And what I like about this area is, ayan, provided nila yung mga books. So, kung bookworm ka, mag-e-enjoy ka sa stay dito. Kasi, tingnan nyo, Percy Jackson. Di ba, mahal yan. Sorry, hindi ako bookworm, pero I think may kamahalan talaga yan. So, ayan, meron siyang pa-bookshelf. And then, meron siyang nightstand here. So, sinabit ko lang dyan, sorry, yung mga towels dahil basang-basa. And then, meron silang full-size mirror here. So, mag-outfit check. Yan. Sorry, nakapangbahay lang ako. And then, cabinets. Wait, buksan ko lang yung ilaw dyan. Yan. Cabinets where you can put your clothes. Malaki siya. So, if ever na you want talaga long stay, perfect talaga to. And then, here is the bathroom. Yun nga lang, nasa second floor. Pero, di naman ganun ka-hassle. Ayan. Buksan lang natin. So, meron siya ditong cabinets na sobrang okay na okay. Where you can put your things. Ayan, and meron din tong light, guys, if ever you want. O, diba, ang shala. Ayan, and then we have the shower. Ayan, na may heater na din. So, bonggang-bongga. So, guys, that's the Airbnb tour. If interested kayo na mag-book here, I will link it in the description box. And I think this is around 2K plus a day. So, steal and deal na talaga siya. Ang cozy ng place, mabango, malinis.
And lahat ng kailangan mo, halos nandito na. So, good Airbnb. So, ayun guys, bababa ako dahil bibili ako ng coffee. Meron ditong malapit na Zeus. So, excited ako. Actually, nagtatalo yung isip ko kung coffee ba or matcha yung bibilin ko. Pero, let's see, kung meron silang coffee and matcha, 'di ba? It's a plus, matic, yun na yung kukunin ko. And, of course, sasama ko kayo. Let's go. Isa pong Spanish latte. Ice, ma'am. Apo, ice. Bean na lang, ma'am. Ah? Bean po Sorry. nila. Pa? Bean po. Okay. Lydia. Grabe guys, hindi ko na natuloy yung vlog ko sa pagbaba kasi ang lala, ang lakas ng ulan. Well, need ko na din bumalik dito sa condo dahil jutom na ang taon na to. But mission success naman kahit sinugod ko ang ulan. So, bumili ako nitong Zeus na ice Spanish latte, of course. Ice Spanish latte girly here. And then, pumunta din ako sa 7-Eleven dahil bumili ako ng tissue and gusto kong i-try. Kasi magluluto ako guys ng samyang. So, papartneran ko siya nito. Nung tuna mayo, yan. From 7-Eleven, initin ko na lang yan sa microwave. And then guys, naloka ako sa Zeus kasi ang dami nilang display doon na matcha, cheesecake. Pero for display lang pala siya. I don't know what it means. It looks good naman yung mga cake. So, sobrang nag-crave ako sa cheesecake. Kaya nagpag-grab ako nung matcha cheesecake. And at the same time, matcha latte na din. Dahil nga hindi ako makapili kung coffee or matcha. So, yung matcha siguro tomorrow ko na lang kakainin. Iinumin pala. So, wait. Ito na siya. Yan. Na-curious talaga ako sa matcha cheesecake. And, since nag-fail nga ako ng matcha hunting sa Hong Kong, talagang kinikrave ko yung matcha na masarap. Anything na matcha. So, ito na guys, yung matcha cheesecake. Smells so good. Excited na ako. Pero, magluluto muna ako guys ng samyang. Guys, kakain na ako. So, nainit ko na to. Tuna mayo, kineso from 7-Eleven. Oh my gosh, ang ulit. Samyang. Sobrang tagal ko lang din nakakain ng samyang as in. Kahit ang onti na nang nilagay kong buldak sauce, ang anghang niya pa din. But it's so good. Acidity ho. Hey guys, so today is June 28 and ayun, ngayon ko lang na-resume yung vlog ko kasi nga, guys, nagkasakit ako actually nung nasa condo. Ngayon lang nag-sink in sa akin lahat ng pagod nung nasa Hong Kong kami. Actually, si husband, nagkasakit siya sa Hong Kong. Then, ayun, ako naman. But ngayon, I'm feeling better na. Although, ayan, clog pa rin yung nose ko. But, yeah, at least, diba, mas okay na kesa sa past few days. So, today nga is
Saturday, which is June 28. And it's my mom's birthday. So, I am getting ready kasi bibili kami ng cake. Actually, medyo late na. And nandito din yung family ng husband ko, my mother-in-law, and my sister-in-law, my brother-in-law, pati yung family ng sister-in-law ko. So, ayun. Actually, medyo nagmamadali na ako. Pero, kailangan ko lang mag-quick haul ng mga pinamili ko sa Sephora, Hong Kong. Dahil hindi ko pa siya na-vlog. So, overdue na siya. Tingnan nyo naman yung bag niya. Well, dahil nasa luggage to, kaya ganyan yung itsura. Anyways, so, mabilis lang. Actually, most of these products are for the base makeup kasi nag-research ako kung saan maganda mag-invest talaga when it comes to high-end makeup and syempre sa base makeup. But if you will ask me, mas mura ba sa Hong Kong mamili? No, it's the same price. Tax-free nga lang, so medyo nakamura din ng a little bit. So magsimula tayo sa foundation. And ito yung binili ko, which is the NARS, yung light reflecting foundation nila. Ang kinuha ako ditong shade is 102. Ewan ko if napropronounce mo siya correctly. But medyo hindi ko bet. Actually, ka-shade ko siya when it comes to my face. Pero pag sa neck, medyo ano na siya dark. So medyo may hesitation lang sa kanya ng onte. But yeah, wala, nabili ko na to. Then, next is another dream of mine, which is this concealer from Hourglass. So, ang shade na kinuha ko dito is Sepia. Ito, super duper, tamang-tama lang sa akin, pang brighten din ng under eyes and pang highlight ng face. And then, ito guys, from Huda Beauty, I've heard a lot of good feedback for this product and I'm so happy na ito yung pinili ko of all the setting powders na pinagpipiliin ko. Sobrang fine niya talaga. Ang satisfying pag hinahawakan. So, ang shade na kinuha ko dito is Banana Bread. Okay. Then, of course, hindi mawala ang Rare Beauty. Actually, mini lang yung binili ko kasi marami ako nakikita na sobrang hirap ubusin ng full size nito. Although may regrets ako na sana full size na lang. Pero sa dami ko ba namang blush, so okay na ako sa mini for now. And then, kalimutan ko din palang sabihin yung sa NARS. So ito, binili ko din tong soft matte pot concealer nila na sobrang viral. Kasi meron ako mga stubborn dark spots na sobrang tagal niya talagang mag-fade or mali lang skincare ko. But anyways, so sobrang matatakpan niya to. And I do hope so kasi mahal niya din ito. Anyways, yeah. Moving on, may freebies. So may freebies from NARS. So itong bronzing powder nila in the shade Laguna. So, mini siya. And then, nung sa Sephora din, itong perfume na panglalaki. Ayan siya. Hindi ko na mabasa yung yung pangalan. And then, meron pa. Ito pala. Nalagay ko na siya dito sa table ko, which is itong mascara din from NARS. Kasi na-try ko siya isang beses, pero hindi ko siya nagustuhan. Lengthening siya, tapos nabababa niya yung eyelashes ko. But, okay lang. At least free, diba? Anyways, guys, yun lang naman yung napamili ko na beauty products sa Sephora, Hong Kong. Happy birthday, Ma! Tingin ka, eh! Namumu! Nagamit siya. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Low, low, low. Yay! Kainan na! Si Kalbo! Sabi na lang.